Finally, dumating na po ang latest upgrade ng pinakabagong Bajaj Dominar 400. Kaya kung naghahanap ka po ng expressway legal na big bike, tapos maporma at affordable ang presyo, saktong-sakto ang video na ito para sa'yo. At ngayong araw, aalamin natin kung ano nga ba yung mga nabago at nadagdag na features dito po sa pinakabagong Dominar 400. Samahan nyo ako ngayong araw. Silipin natin. Tara! Ang tindi po pala ng ginawang upgrade dito po sa pinakabagong Bajaj Dominar 400. Ito pong kanyang side profile, talagang macho yung kanyang datingan. Ito pong kanyang main headlight ay naka full LED na po. Ito pong kanyang high beam at low beam. Nagkaroon po siya ng silver color na design dito sa bandang ibaba. At mataas na po ito pong kanyang smoke type na visor. At nandirito naman po sa bandang itaas located dito pong kanyang mga LED na turn signals. At meron na rin po itong handguard. At ito po ay gumagamit ng USB ports para po rito sa kanyang front suspension. Silver color po iyan. At yan po ay pang-endurance. At ito po ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper na vibre. Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at equipped na po ito ng anti-lock braking system. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 110 by 70/17, naka-tubeless na po ito. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Naka-fully digital meter panel display po ito. At makikita po natin dito yung kanyang clock, gear indicator, yung kanyang speedometer, at yung kanyang odometer nandirito sa gilid, dito pong kanyang fuel gauge. At ang kagandahan po pala nito pong ating pinakabagong Dominar 400 ay meron po itong 4 riding modes. Kaya kung inyong mapapansin, meron po siya ritong road, sport, rain, at off-road. At dito po sa bandang itaas, nandirito naman po yung kanyang mga light indicators. At ito po ay naka-naked handlebar. Gumagamit po ito ng mechanical key para po rito sa kanyang ignition. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam, low beam, passing light, at meron po siyang additional rito na mga button selector para po navigation dito po sa kanyang meter panel display. Nandirito yung kanyang turn signal selector at horn. Pakinggan natin yung kanyang stock horn. Malakas na rin po yung kanyang stock horn. Habang dito naman po sa kabila, meron po siyang hazard button, engine kill switch at electric starter, at meron pong on and off yung kanyang main headlight. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip, at itim din po ang kulay nito pong kanyang clutch lever. At ito po ay adjustable. Itim din po ang kulay nito pong kanyang front brake lever. Adjustable din po iyan. At ito pong kanyang stock na side mirror, maporma na Ito po dahon type po siya, tapos yung stem niya is die-cast na po siya. At ito pong kanyang fuel tank, ito talaga napaka-timeless ng pagkaka-design kasi nga napaka-bulky. Dito po is glossy green po siya, tas black color po siya dito sa top. At mayroon na po pala siyang USB Type-A port. So ang kagandahan nito kapag nag-long rides po kayo at malolobat na po yung inyong dalang mga action camera, mobile phones, nothing to worry about dahil gagamit na lamang po kayo ng USB cable, ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 13 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 30 km per liter. Nagkaroon po pala siya rito ng Dominar na 3D emblem, chrome color po siya. At ito pong kanyang fuel tank, nagkaroon ng extension cover dito. Nagkaroon po siya rito ng mga honeycomb grill design. At nahati po pala yung color na green mixed with black color. At ito pong kanyang upuan, malambot din po ito at malapad. Medyo mas mataas po ng bahagya, ito pong ating back rider seat. At may naka-intact naman po rito na D, letter D kasi nga Dominar. Itim naman po ang kulay nito pong kanyang set cover. At ang kagandahan po nito, hindi mo na po pala kailangang mag-aftermarket pagdating po rito sa kanyang grab bar dahil nga converted na po ito as rear carrier. Ayan mayroon pang back seat yung ating back rider, mayroon siyang sandalan rito. Malambot din po yung kanyang foam. At dito, straight out from kasa, ay pwede ka na po agad maglagay ng top box. So yun ang kagandahan, hindi mo na kailangang maghanap. At ngayon naman po ay sasakyan natin ang Dominar 400 para maipakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Ito na lang po yung inyong gawing seat height reference.
So 5'6" in height ako, tiptoe tayo, konting-konti lang naman. At kung akin naman pong tatansyahin, ay kayang-kaya naman po itong maabot na mga 5'4" and above. Ito pong kanyang side profile, green color po ito at may nakalagay po rito na D400, yung kanyang engine displacement. 3D emblem po yan. At mayroon po siya ritong susian para mabuksan po ito pong upper part ng ating upuan. Ito pong kanyang engine is black color po siya. May nakalagay naman po rito na Bajaj. At mayroon na rin po pala itong crash guard. Ang kagandahan nito, hindi mo na rin kailangang mag-aftermarket at pwede mo na po agad ito salpakan ng mga mini driving light. Nagkaroon din po siya rito ng engine extension cover. Tapos nagkaroon siya rito ng engine guard para just in case na nag-off-road kayo ay hindi po tatamaan ng bato. Ito pong engine, mayroon po siyang protection. At ito po ay mayroong 6-speed manual transmission with slipper clutch po yan. At ito po ay mayroong side stand na diecast pero wala po itong center stand. Ito pong ating foot pegs para po sa ating rider at back rider ay alloy po ito. At alloy din po ito pong kanyang brace. At pagdating po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay gumagamit ng monoshock absorber with Netrox na canister. So adjustable po yan. Asahan natin na maganda po yung play nito pong kanyang rear suspension. At ito naman pong kanyang swing arm ay diecast po ito. Ayan napakakapal, kaya matibay. Mayroon po siya ritong chain guard, mayroon po siyang mud guard. At mayroon po pala siyang additional rito na light reflector dito sa gilid. Silipin naman po natin, ito pong kanyang taillight. Pahaba po at talagang napakaliwanag nitong kanyang taillight dahil nga po full LED na po ito pong kanyang brake light. Nakapop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Meron po itong plate light at ito pong kanyang rear fender ang kanya pong nagsisilbing plate holder. Meron pa po palang additional na light reflector dito sa dulo. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang rear braking system. Gumagamit po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper na Vibre. Equipped na po ito ng ABS. At the same time, meron na rin po siyang traction control system. Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. Tapos nagkaroon po siya rito ng silver color. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 150 by 60/17. Tubeless na po ito. At ito pong kanyang exhaust pipe, Astig, naka-dual exhaust po pala ito. At ito pong kanyang head protection guard ay black color din po siya. At alloy naman po, ito pong kanyang foot brake. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 373.3 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka-single cylinder dual overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 42 HP at 8,800 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 35 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Bajaj Dominar 400 ay nagkakahalaga po ito ng 208,888 pesos. At kung nagustuhan nyo naman po ito pong big bike na ito, ay maaari nyo po akong i-PM at i-message. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover o helmet, ay ilalagay ko na lang din po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap.